yung bang dashboard na sinasabi ninyo, ano po yan? Open for public? Makikita po ba yan? Is it a website? Or ang makakakita lang nito yung mga agencies na katuwang ninyo? And ano din po yung AI PAC investigation tool na sinasabi nyo na dinevelop din po ng technical working group ng CICC? Tama po. Yung unang-una, yung dashboard, kami-kami lang yung makakita niyan kasi yung ibang mga information dyan, confidential. We have to remember there are still may mga privacy laws na kailangan na yung mga data custodian na nakakita upon request then ng mga ahensya, tsaka lang siya maibibigay. As well as yung mga data privacy laws natin. So kami-kami lang yung nakakita doon sa mga doon sa dashboard. Pero yung results naman, DJ Chacha, you can call us anytime naman, whether it's the AMLAC or the CICC, para doon sa makita natin ano yung total ng nung na-recover na natin na asset. Oo. So, yung binanggit niyo po kaninang figure, hindi pa yun yung total. 24M or 24B? B. 24B po. Ayan, para mas malinaw. 24 billion na hindi open sa publiko kasi nga may bank secrecy law. Kasi yung AMLAC reports nga ay sinasabi na ano siya, confidential muna. Ngayon, Yusek, yung buhay po ng TWG will not cease to exist depending sa ICI. Independent ba kayo again? So, Manong Ted, yung TWG is a collation of the whole of government help towards the ICI. Ngayon, ang sinasabi namin, Manong Ted, individually, kaya namin mag-perform ng mga functions namin towards that goal of assets recovery and preservation. Halimbawa, si BOC, tuloy-tuloy lang ang trabaho niya, mag-seize ng assets. Si AMLAC, tuloy-tuloy lang ang pag-freeze niya. Pero as a whole of government, doon namin nakikita na para mas mabilis kasi nga may mga tools kami na kami lahat may access tapos halimbawa, collation ng documentation. Balik ako doon sa tanong mo, Manong Ted, kung magsisis kami mag-exist, we're not solely dependent on the ICI. Kaya nga mag-usap po din kami ng ombudsman, baka ma-transfer yung work na ginagawa namin at makakuha kami ng direction kasi dati kumuha kami ng direction sa ICI. Ngayon baka ang makuha namin direction na ngayon from the ombudsman na po. So, kailan kayo huling nag-meeting po as a group at yun hubang yung bang meeting na iyon is a regular meeting na ginagawa po ninyo? Tama, Manong Ted. We met last Tuesday po, yung face-to-face meeting namin. Kasi nag-face-to-face kami every month eh. Pero every week we meet online. Yun nga, doon na nagsabi si Justice Reyes, nagpaalam na rin. And then the group decided to adjourn indefinitely muna until again called for. And for all intents and purposes, we're awaiting the ombudsman po. Kasi nag-signify naman sila that they really want the work of the TWG to continue. Kasi nga, pag nag-file tayo ng mga kaso, may tinitingnan tayo na assets na na-freeze natin para, di ba, pag may judgment, may titingnan tayo, may malelevy tayo, may exit cap tayo mga assets. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.